Nakapag-desisyon ka na ba, Matilda? Ito lamang ang paraan para makatawid ako sa kabilang mundo. Pinapaalalahanan lang kita na hindi magiging madali ang iyong paglalakbay. Para sa aking anak, lahat ay gagawin ko, Fabiola. Saan mo nakuha yan? Kapareho yan ng kay Fairy Godmother. Ano mang meron siya, meron din ako. Ano mang kaya niyang gawin, kaya ko din. Matilda, humayo ka at magpakalit sa iyong bagong mundo. Parang kailan lang, Jik-Jik. Si Cinderella ang ikakasal. Ngayon, ako naman ang nasa kanyang lugar. Marahil ay ganito rin ang nararamdaman ni Cinderella noon. Masaya pero may takot. Takot na baka may isang babaeng humadlang sa kanilang kasal. At ikaw yun, di ba, ate? Kwento mo na dumating ka para pigilan ang kasal ni na Cinderella at Prince Charming? Oo, Jik-Jik. Hindi ko man lang naisip na masasaktan ko ang damdamin ni Cinderella. Naging makasarili ako. Dahil hangad ko na mapasakin si Prince Charming. Sabi ko naman sa iyo, masyado tayong maaga eh. Dapat nga, yung lalaking nauuna sa simbahan. Hindi ko lamang napigilan ang aking pananabik, Lola. Sa bagay, maganda rin wala ka na roon. Kasi bawal magkita kayo ni Eric bago ang kasal. Bakit kaya wala pa si Eric, Lola? Huwag mo nang alalahanin yon. Sabi naman ni Leon, siya nang bahala. Hintay-hintay na lang tayo. Oh, ayan na yung kotse ni Lola Leon! Ay, oo! Tara! Si Eric na yan! Tara! Sorry, Grasilda. Hindi darating si Eric. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi sa lahat ng oras ay nariyan ako upang ipaunawa sa'yo ang lahat. At yan ang dahilan kaya ipinadala ko si Arisha. Siya ang magiging ilaw at tulay mo sa mga tatahakin mo pa sa mundo ng mga tao. Yon ay kung magkakasundo kayo. Nararapat lang sa'yo ang iyong sinapit. Huwag kayo mag-alala, Ina. Ipaglalaban ko pa rin ang aking tunay na pag-ibig upang magkasama-sama na tayo. What the hell is that? Sa mga sandaling ito, nasa kabilang mundo na si Matilda.